Naranasan mo na bang magbigay ng baon sa isang bata na hindi mo naman anak? Yung naaawa ka sa bata dahil alam mong mahirap lamang ang mga magulang nito. Sobrang sarap talaga na makatanggap ng tulong mula sa ibang tao. Pero mas masarap kung ikaw ang tumutulong sa iyong kapwa. Kung ganon mga kahuana tales ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang langit ay tila isang talon ng abuhing basahan. Mabigat at nagbabantang magbuhos ng galit sa maliit at tagpi-tagping barong-barong ni Mang Lando. Sa loob ng silid na amoy amag at luma, nakaupo ang matanda sa gilid ng kanyang papag na yari sa kawayan. Hawak niya ang isang pirasong papel, isang huling babala mula sa bangko. Kung hindi siya makababayad ng 200,000 piso sa loob ng isang linggo, tuluyan ang kukunin ang maliit nilang lupa, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa. "Paano na tayo, Susan?" Bulong niya sa hangin habang nakatingin sa kupas na litrato ng asawa. "Wala na akong trabaho, mahina na ang tuhod ko. Sino namang kukuha sa isang matandang tulad ko?" Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon katok ng isang kaibigan. Yon ay ang marahas na paghampas sa pinto ni Aling Marta, ang kilalang loan shark sa kanilang barangay. "Lando, lumabas ka dyan. Ang sabi mo, noong nakaraang buwan pa ang bayad sa interes. Huwag mong hintayin na ako mismo ang maghakot ng mga gamit mo." Sigaw ng babae sa labas. Dahan-dahang tumayo si Mang Lando. Pilit na itinatago ang panginginig ng mga binti. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Marta. "Aling Marta, parang awa niyo na. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Naghahanap pa ako ng paraan." Pakiusap ni Mang Lando. "Paraan? Sa edad mong yan, Lando? Magpakatotoo tayo, hindi pambili ng kape wala ka. Pambili pa kaya ng utang?" Kutsyang sagot ni Marta. "Isang linggo. Kapag wala pa, mag-impake ka na." Nang umalis ang babae, napasandal si Mang Lando sa haligi. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Noong malakas pa siya, noong mayroon pa siyang sapat na kinikita bilang isang hamak na kantero. 15 taon ang nakalipas. "Tay Lando, pasensya na po. Hindi po muna ako makakapasok sa eskwela ngayon." Wika ng isang batang lalaki na may maruming uniforme at butas na sapatos. Siya si Jomar, ang anak ng kanyang kapitbahay na si Aling Saling na isang labandera. Napatigil si Mang Lando sa pag-aayos ng kanyang gamit. "Bakit naman, Jomar? Malapit na ang inyong pagsusulit, di ba?" Yumuko ang bata. Pilit na itinatago ang luha. "Wala po kasi akong baon. Ang sabi po ni inay, pambili na lang daw po ng bigas ang natitira pong barya namin." "Okay lang po. Tutulong na lamang po ako sa paglalaba." Lumapit si Mang Lando at tinawakan ang balikat ng bata. Alam niyang kapos pa din siya, na ang kanyang kinikita ay sapat lamang para sa kanila ni Susan. Lalo na't may sakit ito sa puso. Pero tuwing nakikita niya ang uhaw sa karunungan sa mga mata ni Jomar, parang may kung anong kumukurot sa kanyang dibdib. "Heto," sabi ni Mang Lando sabay dukot sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang 20 pesos. "Kakarampot lang ito, iho, pero sapat na para sa kanin at ulam sa kantin. Huwag kang hihinto, Jomar. Ang edukasyon lang ang tanging paraan para makaalis ka sa putik na to." "Pero, Tay Lando, kailangan nyo rin po ito para sa gamot po ni Aling Susan." Pagtanggi ng bata. "Huwag mo na akong alalahanin. Mag-o-overtime ako sa konstruksyon. Sige na, tumakbo ka na sa paaralan." Nakangiting sabi ng matanda. Araw-araw, naging ritual na yon. Kahit kakarampot,
Kahit barya-barya, sinisigurado ni Mang Lando na may maiabot siya kay Jomar. Kung minsan ay pandesal, kung minsan ay 5 piso para sa jeep. Sa loob ng maraming taon, naging lihim na guardian angel si Mang Lando sa batang matyaga. Hanggang sa isang araw, lumuwas ng Maynila si Jomar kasama ang kanyang ina dahil nakakuha ito ng scholarship sa isang malaking universidad. Mula noon, nawala na sila ng balita sa isa't isa. At ito na nga ang kasalukuyan. Humarap si Mang Lando sa salamin. Isinuot niya ang kanyang lumang barong na medyo may mantsa na ng paninilaw. Ito na ang huling barahan niya. Nakita niya sa dyaryo ang isang anunsyo para sa office utility sa isang malaking kumpanya sa syudad, ang MG Global Holdings. Sinabi sa anunsyo na tumatanggap sila ng kahit anong edad, basta masipag. Pagdating niya sa naglalakihang gusali ng Makati, halos malula si Mang Lando. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling suit, mabilis maglakad at abala sa kani-kanilang mga gadget. Pakiramdam niya isa siyang langgam sa gitna ng mga higante. Magandang umaga po. Mag-a-apply po sana ako bilang utility. Mahinang sabi niya sa guard. Doon po sa 25th floor, sir. Pero tapos na po ang screening ng HR kaninang alas 8. Sagot ng guard habang sinusuri ang kanyang itsura. Baka naman po pwedeng makiusap. Malayo pa po ang pinanggalingan ko. Pakiusap ni Mang Lando. Sa kabutihang palad, pinayagan siyang pumasok. Pagdating sa 25th floor, sinalubong siya ng isang masungit na babae. Sir, we are already closed for the maintenance position. Close to 100 people already applied. Nanghina ang mga tuhod ni Mang Lando. Ma'am, kahit tagalinis lang po ng banyo. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para may salba po ang buhay ko. I'm sorry, but we have standards. Sa gitna ng usapan, bumukas ang malaking pinto ng pinaka-opisina sa dulo. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng asul na suit ang lumabas. Lahat ng empleyado ay biglang tumayo at yumuko bilang tanda ng paggalang. What's the commotion here? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim pero may otoridad. Sir Jomar, pasensya na po. Itong matanda po kasi. Pilit na nag-a-apply kahit tapos na po ang oras. Paliwanag ng sekretarya. Napatigil ang lalaking tinawag na Jomar. Tumingin siya kay Mang Lando. Ang matanda naman, dahil sa hiya, ay yumuko na lamang at humawak ng mahigpit sa kanyang lumang envelope. Mang Lando? Bulong ng CEO. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng matanda. Hindi niya agad nakilala ang lalaki dahil sa kintab ng suot nito at kisig ng tindig. Pero nang umiti ito, nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata ng batang binibigyan niya noon ng barya. Jomar, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Mang Lando. Biglang nagbago ang kapaligiran. Ang seryosong CEO ay mabilis na lumapit sa matanda. At sa gulat ng lahat, ay niyakap ito ng mahigpit. Tatay Lando, Diyos ko! Itagal ko na po kayong hinahanap sa lumang barangay natin. Sabi nila, lumipat na daw po kayo ng tirahan. Masayang wika ni Jomar habang ang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Dito ka ba nagtatrabaho, anak? Tanong ni Mang Lando, hindi pa rin makapaniwala. Tumawa ng bahagya si Jomar. Tay, ako po ang may-ari ng kumpanyang to. Halika po sa loob. Huwag tayong mag-usap dito sa labas. Dinala ni Jomar si Mang Lando sa loob ng kanyang napakalawak na opisina. Pinaupo niya ito sa malambot na sofa at pinagtimpla pa ng kape. Bagay na ikinagulat ng kanyang sekretarya. Tay, bakit po kayo nag-a-apply bilang utility? Sa laki ng naitulong nyo sa akin, hindi nyo na po kailangan magtrabaho. Ani ni Jomar habang nakaluhod sa harap ng matanda. Hawak ang mga kulubot na kamay nito.
Napabuntong hininga si Mang Lando. Yomar, wala na akong matakbuhan. Ang bahay namin kukunin na ng bangko. Ang utang ko kay Aling Marta lalong lumalaki ang interes. Wala kasing natira sa amin. Simula nang magkasakit ang asawa ko. Humigpit ang hawak ni Jomar sa kamay ni Mang Lando. Naalala niyo po ba noong elementary ako? Noong ibinigay niyo sa akin ang huling 20 piso niyo? Maliit na bagay yun, Jomar. Gusto ko lang kasing makatapos ka. Sagot ng matanda. Para sa inyo, maliit na bagay yun. Pero para po sa akin, yun na nagligtas sa akin sa gutom at kawalan ng pag-asa. Tuwing gusto ko nang sumuko sa hirap ng buhay sa Maynila, habang nag-aaral po ako, naalala ko ang mga bariyang binibigay niyo sa akin. Sabi ko sa sarili ko, may isang taong naniwala sa akin kahit hindi ko siya kamag-anak. Hindi ko pwedeng sayangin yun. Tumayo si Jomar at kumuha ng isang tseke sa kanyang drawer. Nagsulat siya rito at inabot kay Mang Lando. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang halaga. 1,000,000. Jomar, sobra-sobra to. Hindi ko kayang tanggapin. Pagtanggi ni Mang Lando. Tay Lando, pakinggan niyo po ako. Seryosong sabi ni Jomar. Hindi po ito limos. Ito ang interes ng bawat barya at pandesal. Ibinigay niyo po sa akin noong bata pa po ako. Dahil sa 20 piso niyo noon, nakatayo po ako ngayon sa harap niyo bilang boss ng kumpanyang to. Utang ko po sa inyong lahat. Pero, wala na pong pero tay. At hindi lang yan. Mula ngayon, hindi na po kayo babalik to sa bahay niyo. May bakanteng unit po ako sa isang kondo malapit dito. Kung gusto niyo doon na po kayo tumira. At gusto ko po, kayo ang maging consultant ko dito sa opisina. Hindi niyo kailangan magbuhat. Gusto ko lang na nandito kayo para gabayan ang mga kabataang empleyado ko sa tunay na kahulugan ng malasakit. Humagulgol si Mang Lando. Ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Tila biglang naglaho. Salamat, Jomar. Salamat, anak. Ako po ang dapat na magpasalamat, tay. Ngayon, ayan yung ako naman po ang mag-alaga sa inyo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Jomar sa lumang barangay ni Mang Lando, kasama ang kanyang mga tauhan. Laking gulat ni Aling Marta nang makita ang isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng bahay ni Mang Lando. Oh, Lando, may pambayad ka na ba? O baka naman itong mga pulis na ang kukuha sa'yo? Kutyang sigaw ni Marta habang papalapit. Bumaba si Jomar sa kanyang sasakyan. Suot ang kanyang mamahaling salamin. Kayo po ba si Aling Marta? Oo, bakit? Sino ka ba? Baling ng babae. Iniabot ni Jomar ang isang sobre. Narito ang kabuuang bayad sa utang ni Mang Lando, kasama ang lahat ng interes na hiningi nyo. Simula sa araw na to, wala na siyang kailangang bayaran sa inyo. At heto ang dokumento mula sa bangko. Binili ko na rin ang lupang kinakatayuan ng bahay na to sa pangalan ni Mang Lando. Nang hina ang tuhod ni Aling Marta, hindi siya makapaniwala na ang kakarampot na Lando ay may kakilalang bilyonaryo. Nang lulan na sila ng sasakyan ni Jomar, lumingon si Mang Lando sa kanyang lumang bahay. Alam mo, Jomar, akala ko katapusan ko na noong nakaraang linggo. Ngumiti si Jomar habang nagmamaneho. Tay, ang kabutihan ay parang binhi. Minsan matagal bago tumubo at mamunga. Pero kapag dumating ang panahon ng anihan, higit pa sa itinanim mo ang babalik sa'yo. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas ang daan patungo sa kanilang bagong bahay, napagtanto ni Mang Lando na ang pinakamahalagang puhunan sa mundo ay hindi pera, kundi ang puso na handang magbigay kahit kakarampot lang ang natitira sa kanya. Ang batang dating binibigyan niya ng pambili ng pagkain, ngayon ay siyang nagbigay sa kanya ng isang bagong bukas. Sa paglubog ng araw, hindi na abuhing basahan
ang langit para kay Mang Lando. Ito ay naging kulay ginto, maliwanag, mainit, at puno ng pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.